Dalawang klase ng subpoena, duces tecum at duces ad testificandum. So, kung maalala nyo, sinabi ko kanina na ang presidente at ang vice president o ang chief justice hindi ang presidente na lang. Hindi siya pwedeng kasuhan kasi meron siyang immunity from suit. Pero habang nakaupo siya, pwede mo siyang sampahan ng impeachment. Pero mahaba-habang procedure yung gagawin mo. Okay? Kailangan mo siyang file ng impeachment complaint. Political process to remove an incumbent president sa position sa Pilipinas. Okay? Kailangan ka mag-file ng impeachment complaint o articles of impeachment sa Committee on Justice. And then, pag na-transmit na sa Senate yun, yung Senate ang magiging jury. Okay? At pag Senate na yung mga senators na yung jury, yung presiding officer nun is yung Chief Justice. Katulad nung nangyari kay Erap, di ba, nung impeachment trial ni Erap. May sinasabi si former Chief Justice Hilario Davide Jr. yung subpoena duces tecum at subpoena ad testificandum. Duces tecum is a Latin term for to bring with you. So, ibig sabihin, kailangan pakita mo yung ebidensya mo. So, subpoena ka, ipapatawag ka para mag-produce ng ebidensya. So, ibig sabihin, pag pumunta ka doon, dala mo yung ebidensya. Okay? And that includes yung electronic evidences, yung sa emails, convo sa messenger, yung mga ganyan, pati yun kasama na. Okay? Yun yung duces tecum. Pag sinabi mo namang duces ad testificandum, kailangan kang mag-testify. Humarap ka doon at patotohanan mo yung sinasabi kung mali o tama. Kailangan kang mag-witness. Yun yung ad testificandum. Ayun yung dalawang klase ng subpoena, yung subpoena duces tecum at subpoena ad testificandum. So, yun yung magandang natututunan natin. Naalala ko lang yung impeachment trial ni Erap na halos lahat ng Pilipino pinanonood yun. That was, I think, 24 years ago. No? Year 2000 yun. So, yun. Yun lang yung maganda nating malalaman ngayon na yung mga bagay-bagay na yan na napaka-importante. No? Kasi yun, imposible naman na, di ba? Kasi sa Internet Transaction Act, okay, sa Internet Transaction Act, yung DTI, pwede kang ipasubpina. At ang subpinang ginagamit nila is duces tecum at duces ad testificandum. May mga lawyers o may mga arbitrary officers yung Department of Trade and Industry. At yung subpoena na yung sinabi ko, yun din subpoena ginagamit nila. Yung duces tecum at saka duces ad testificandum. Yun. Kasi ganun din yun. Pagka nag-violate ka ng Price Act o ng Consumer Act, ganun din ang subpoena ibibigay nila sa'yo. So, yun yung mas mabuting alam natin. So, yun lang po.